ba natin mga kababayan? Eto ha, bagong unit team isinusulong. Sara at Marcoleta mga kababayan, kasado na? Or tambalang Sara Marcoleta, kasado na daw. Nako ha. Pakinggan po natin ano ba ang nangyayari ngayon mga kababayan. Bakit ba mayroong bagong unit team? Baka mamaya yung unit team maging itim na naman ha. Pero pakinggan po natin kung ano po ang nangyayari at ano po ang isinusulong na yan nitong si dating Senador Antonio Trillanes Deport mga kababayan. Hinggil po dito sa sinasabi nilang bagong unit team na kailangang mabuo para po maging solid at talagang hindi po bigyan ng pagkakataon na manalo ang mga Duterte. Sinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa ang oposisyon at administrasyon. Ito lamang daw ang paraan para matalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Narito ang express report ni Rainiel Pawi. Noong 2022 elections, unit team ng BBM Sara at kakamping ng Lenny Kiko ang matinding naglaban. Pero kalaunan, nabuwag din ang nanalong unit team. Kaya naman may bagong sinusulong na alyansa para sa 2028 presidential election si dating Senador Antonio Trillanes. Yan ang pagsasanib ng mga taga-suporta ni dating Vice President Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinutulak ko nga ay magsanib puwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Kasi pagka ganon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. Hindi, ang tanong kasi dyan, bago tayo pumunta sa usapin ng tambalan, no? Magsanib puwersa ang kasalukuyang administrasyon, tao nila, tapos tao ng kakamping. Mga kababayan, at itong si Sara Marcoleta, yung tambalan na yan, di ba meron pa tayong, ibig bang sabihin nito ay pagpapakita ito na matatalo tayo sa impeachment ni Sara Duterte pagdating ng February? Di ba? Wala pa naman nagpa-file sa ngayon dahil wala pa mga kababayan, hindi pa natatapos yung isang taon, by February 6 pa. Kaya lang parang sobrang tama lang ba na dapat paghandaan na natin yung tambalan na ito? Kasi ako naniniwala naman na dapat kung gusto talaga natin tumakbo o gusto nilang tumakbo, no, sa national election, mga kababayan, dapat ngayon pa lang bumababa na sila sa ground. Dapat bumababa na sila sa ground. Si Sara, sumisimple na Tama yung sinabi dito ng report, mga kababayan. Dahil yung pag-iikot nila, although wala pa sila nakukuha, yung ginagawa nila na pag-iikot, yung tawag dito yung nagpapasign sila para kay Digong, yung ako naman, yan din ay tawag dito testing the water. Testing the water din yan kung makakakuha sila o makakakalap sila ng at least 500,000. Kaya lang unfortunately, para sa kanila mga ka-GPnatics, 40,000 lang ata yung mga nakuha nilang mga signatures. At may kasama pang mga bata. So, parang medyo alanganin pa. Hindi pa talaga kumbinsido ang taong bayan dito sa mga Duterte. So, mas malakas, sa totoo lang, mga kababayan, kasi mas nagiging maingay ngayon ang lalong-lalo na pagdating sa mga kabataan. Bakit ko nasasabi to? Sa nanggaling yung aking mga statement regarding this matter? Mga kababayan, alam ko, yung mga matatalino ng mga kabataan ngayon, okay? Hindi ko naman syempre nila lahat, pero most likely, no? Yung lalo na sa mga premyadong paaralan, talagang sila ay gusto nila etong mga pinks. Oo. Sabi pa nga ni Panelo, mga kababayan, yung mga matatalinong mga estudyante, pero ay nasa kakamping, hindi yung nakuha ng mga DDS, pero yung mga tanga at bobo, hindi to ad hominem dahil ito ay sinabi mismo ni Panelo, hindi nang galing sa akin yung ad hominem na to. Yung pagsasabi niya ng totoo, na ang nauutulang daw ng mga DDS, yung mga bobo, yung mga out of school, di ba, out of school youth,
Yun lang daw yung mga bumoto sa mga DDS. Pero, mga kababayan, yung malaking margin ng mga kabataan ay nandun sa pinks. Nandun sa mga dilaws. So kung nandoon sila mga kababayan, mas malaki kasing bilang yung sila eh. Mas malaking margin sila kumpara doon sa mga sabihin natin mga dati ng mga botante. Mas malaki at lumalaki pa ngayon yung mga bilang ng mga bagong botante. Yung mga kabataan ngayon, mga ka-GP. Oo. Ayon kay Trillanes, bukas din daw sa mungkahi ang ilan sa kanilang kaalyado, lalo't naghahanda na umano si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon. For all you know, hindi na nila kilala si Lenny at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Oo. Eh ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Oh, totoo yun mga kababayan kasi kapag lalong-lalo na ngayon kaya nga sabi ko dito ang ginagawa ng kampo nila Sara Duterte, whether mga kababayan kapag may issue, 'di ba? Sumasabat sila, sumasawsaw sila whether ito mga kababayan ay nagpapapangit ng impression nila or nagpapaganda ng impression nila. 'Di ba? Sasawsaw at sasawsaw 'yan kahit mapahiya na sila. As long as yung pangalan nila ay laging nakadikit sa media, laging may ibabalita, laging nababanggit, mga kababayan, ay okay lang yun sa kanila. Kasi nga, yun ay isang paraan para manatili sa isip ng mga mamamayan, di ba? Yung pangalan. Kapag nawala ka kasi yung pangalan mo sa sirkulasyon at hindi nila naririnig, parang hindi ka nakilala. Kaya mas maganda na magpakilala ka, sumabat ka sa mga issue, lagi. 'Di ba? Tapos bumaba ka na rin sa ground. Mag-ikot-ikot na kayo habang maaga. Kagaya po nung nangyari noon, mga kababayan kay PBBM. 'Di ba? Maging yung mga liblib na lugar, maaga pa lang pinupuntahan na nila 'yon. Kung hindi man nila mapuntahan, merong mga tao or mayroong mga representative na pumupunta doon para sa kanila. Kasi siyempre sa daming lugar sa Pilipinas, hindi naman yan talaga lahat mapupuntahan. Pero pag mayroong mga organisasyon o representative na pupunta doon sa mga lugar na yon, mga kababayan, ay pwedeng mo makuha yung malaking boto doon. 'Di ba kagaya po nung nangyari kay PBBM dati, doon sa Catanduanes na pinuntahan namin, mga kababayan. 'Di ba? Hindi masyadong kilala si PBBM doon, pero dahil nga pinupuntahan, 'di ba? Dahil pinupuntahan ay bumaliktad. Lumaki yung boto nila doon. Kailan lang nang magkitang muli ang dating magkatandem na sina Naga City Mayor Lenny at Senador Kiko Pangilinan. Bago yan, nagsama-sama rin ang mga tumakbo noon sa Lenny Kiko slate na sina Senador Risa Hontiveros, mga kongresistang sina Shel Jokno at Laila De Lima, kasama si Trillanes. Sa podcast interview naman na Let's Talk with Pia Hontiveros, sinabi ni Senator Risa na maaga pa para may mabuong alyansa sa pagitan ng oposisyon at ng administrasyon. Kailangan daw muna itong pag-isipan at pag-usapan lalo't magkakaiba raw sila ng nakaraan. Ang gusto raw ni Senator Risa, magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon, yung most winnable candidate. Nang tanungin naman kung tatakbo siya sa pagkapangulo, sabi ni Senator Risa, bukas siya riyan kung siya ang pipiliin ng kanilang kampo. Sa kabilang banda, bukas din naman daw si Hontiveros kung may iba pa silang mapipiling common candidate para mapag-isa ang oposisyon. Isa rin sa matunog na pambato ng kakamping sina Mayor Robredo at Senator Bam Aquino. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na gusto niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Sa kampo naman... Okay. So parang ang lumalabas dito ngayon, mga kababayan, kung sinasabi ni Leni Robredo na gusto niyang tapusin yung kanyang termino bilang mayor ng Naga, okay? Mukhang si Risa Hontiveros nga magiging standard bearer ng mga pinks, mga kababayan. Hindi lang natin alam kung sino yung vice president niya, no? Pero mukhang nakikita ko dahil nga itong si General Torre, laging nasa kampo nila. Mukhang mangyayari nito. Hindi ko lang alam mga kababayan, parang Risa Torre ang magiging tandem kung sakasakali. Hindi ko lang alam, hindi ko sigurado. Pero kung
pagsasanibin ang oposisyon at ang administrasyon, yan ang hindi ko na alam kung sino yung pagtatambalin nila para maging winnable. Pero ito naman, mga kababayan, ayon po sa balita ni Senador Trillanes, ito raw magiging tambalan. So paano yan? Kung itong tambalan na to, Sara Marcoleta, paano na yung pangarap ni Amy? Ha? Paano na yung pangarap ni Chis Escudero? Ang daming may gustong tumandem dito kay Sara. Mga Duterte, umuugong ang tambalang VP sa termino sa Naga City. Sa kampo naman ng mga Duterte, umuugong ang tambalang VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding Hoy, ay hindi si Amy. Paktay ka, Amy. Di ba? Awawa ka na naman kapag nagkataon. Biruin mo pinangarap mo. Tapos hindi naman mapupunta sa'yo, kay Marcoleta mapupunta. Nako, magsisisi ka talaga, promise. Promise, magsisisi ka. Oh. meron ding impormasyon na si Senator Chis ay nag-a-apply din. But I think ang nangunguna o nakakaalamang dyan ay si Marcoleta. Nako, mga kababayan, mukhang magiging maglalabo-labo yung mga DDS dito, no? Kung sakali, mga kababayan, sabi ni Troll Army, tantamount daw to an absolute desperation yung ginagawa na to ni Trillanes. Mga kababayan, hindi yan tantamount to an absolute desperation. Alam nyo kung bakit? Kasi unang-una, politika yan. Normal lang naman talaga, mga kababayan, na mag-isip ka na manalo ka. Meron bang kandidato na tatakbo tapos iisipin mo matatalo ka? Di ba ang purpose, ang talagang layunin ng isang tatakbo, isang kandidato is para manalo? Di ba? Bakit naging tantamount yun? Hindi desperado, mga kababayan. Mali naman na tayong Troll Army. Kaya, tingnan nyo bakit ba nagkakaroon ng coalition? Okay. Bakit nagkakaroon ng coalition? Kahit na magkalabang party, kahit na magkalaban yung dalawa na yan, nagkakaroon ng coalition. Bakit? Ganito, ang sagot. Kasi ang kanilang layunin to secure, mga kababayan, yung position. Gusto nila manalo. Hindi sila nag-iisip na kailangan matalo tayo. Para saan pang tumakbo ka? Para matalo ka lang naman. 'Di ba? Ang unang papasok, ang thinking mo talaga kapag ganyan, mga kababayan, maging winnable kayo. Kaya nga nagkakaroon ng coalition Ang coalition, tandaan po natin, sa panahon lang ng halalan yan. Kapag tapos na ang halalan, kita nyo nangyari sa Uniteam, naging itim. Oh. Di ba? Troll Army, naka-auto spelling up ka na naman. Wag ako. Tantamount mean surrender. LOL. Wag ako. Alam ko ang ibig sabihin ng tantamount. Baka ikaw hindi mo alam. Tantamount daw mean surrender. Tungak. Ang ibig sabihin ng tantamount is katumbas. 'Di ba? Katumbas. Oh. Loko-loko. Wag ako, hoy. Gamit na gamit ko yan nung nasa call center ako. Ang tantamount ay parang. 'Di ba? Kulit. Surrender daw, sabi ni Troll Army. Gusto mo pa akong lituhin Troll Army. Akala mo naman
Hindi ko alam yan. Hindi na ako bago dyan sa salita na yan. Sabi ko nga sa'yo, gasgas na gasgas yan sa loob ng halos 6-7 taon ako sa call center. Okay? Hindi na natin isasama yung 3 pa. 7 lang. 7 taon lang. Gamit na gamit ko yung tantamount na yan eh. Oh. Tapos sasabihin mo, surrender. Ay nako, Diyos mio. Pero tama yun, mga kababayan, ulitin ko lang. To secure yung winnability, no, kailangan mong pumili ng mga tao na pwedeng magpalakas ng boto. 'Di ba? Hindi ka pipili ng tao na alam mo ay matatalo. Pipili ka ng tao na alam mo makakadagdag sa puwersa mo. Tandaan po natin, ang kasabihan pagdating po sa politika, okay? Addition, mga kababayan. Addition, ibig sabihin, yung mag-a-add doon sa meron ka na. 'Di ba? Para tumaas lalo yung bilang mo, para ma-secure yung anyong pagkapanalo, kaya nagkakaroon ng koalisyon. Hindi ka kukuha ng tao na alam mo magpapabagsak sa'yo. Yun. Di ba? Ay, nako. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat at magandang gabi. Hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Thank you so much. At mga kababayan, salamat po sa lahat ng mga nag-like. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, baka pwede naman. At pakishare na rin po ng ating topic ngayon, mga kababayan. At sa mga hindi pa po subscribe sa ating channel, pakisubscribe na rin. Ma'am Flaviana Avila, shout out. Polonges Yotman, Ma'am Norma, Mary Jane De Vera, Emily Basug. At syempre mga kababayan, nandito rin si Rayan, Ma'am Margie Barsibal, Titi Gas. Shout out sa iyo, boss. Long time no see. Christy Tuto Kawaling. Shout out po. Totoo daw ba na nagdurugo na ang wet po ni PBBM? Sino nagsabi niyan? Christy Tuto Kawaling. Saan mo nabalitaan yan? Kung saan mo napanood, doon mo sa kanya tanungin. Di ba? Hindi ko naman napanood yan. Hindi ko alam, kaya hindi ko masasagot. Sino nagsabi sa'yo na nagdurugo yung wet po ni PBBM? Doon mo tanungin. Di ba? Bye guys. Thank you so much. Thank you all. Thanks everyone.